subnetting na tayo at ang unang type of subnetting na gagawin natin, subnetting by network requirement. Game. Okay? So ito yung unang sample na gagawin natin. Meron akong isang class C na network address 192.168.50.0/24. Kailangan natin siyang isubnet o hati-hatiin into 10 networks. Game? Solve na natin to. Step number 1. Okay, step number 1, kailangan mong i-check based dun sa given na problem sa'yo, ilang networks ba yung kailangan natin, di ba? So, ang sabi niya dito, isubnet daw natin yan into 10 networks. So, ibig sabihin, ang network requirement natin ay 10 networks. Okay? Next, step number 2, how many bits? Okay, so ang tanong, ma'am, anong bits? Anong how many bits? Saan ko yan kukunin? So ganito yung number of bits required natin dito sa step number 2, yan ay nagdedepende dun sa may number of networks requirement, di ba? Ang network required natin ay 10 networks. Ngayon, ang tanong, paano natin makukuha yung number of bits? So, ang sabi, para daw makuha mo yung number of bits dyan, kailangan yung network requirement mo, kailangan natin siyang i-convert to binary, tapos, i-omit mo yung leading zeros, tapos, kung ilang bits yung natitira, yun yung number of bits. Ha? Ulit. Ba? Para makuha mo yung number of bits, kung ilan daw network yung required, i-convert mo yan sa binary, i-omit mo yung leading zeros, kung ilang bits yung natitira, yun yung number of bits. O, solve natin, di ba? Mas maganda yun. So, ang sabi, para makuha mo yung number of bits, based sa network requirement, i-convert muna natin yan sa binary. Okay, game. So, para mas masaya, balik ko muna uli yung mga kamay ko, di ba? So, para makuha natin ilang bits ng 10 networks, convert natin sa binary. Ang tanong, yung 10 ba mag-1 yan sa 128? Hindi ba? No. Diba? Mag-1 ba yan sa 64? No. Mag-1 ba yan sa 32? No. Mag-1 ba yan sa 16? No. Diba? Mag-1 ba yan sa 8? Yes, 1. So, ilan na lang? 2 na lang natitira, diba? Mag-1 ba yan sa 4? No. Mag-1 yan sa 2? Yan. Tapos, 0 na. Diba? So, ang binary ng 10 networks ay ito. Okay, so, ang sabi, i-convert mo siya sa binary tapos, i-omit mo yung leading zeros. So, pag sinabing i-omit yung leading zeros, tatanggalin natin to. Hindi natin siya kasama sa bilang. Okay? At kung ilang bits yung natitira, yun yung number of bits. So, ilang bits na lang yung natitira dito? 1, 2, 3, 4. So, kailangan natin dito ng 4 bits. Okay, yan yung ibig nila sabihin to get the number of bits. Kaya lang kasi ang problema ganito. Isa sa mga pinaka-critical na steps when doing subnetting ay itong step number 2, yung how many bits. Actually, marami pa tayong mga susunod na steps dyan eh. Kaya ang problema, kapag ikaw ay nagkamali dito sa step number 2, kahit na gaano katama lahat ng mga susunod na gagawin mo, mali na. Okay? So, pinaka-critical siya na step. So, anong ibig ko sabihin? Ang problema natin sa conversion ng binary, masyadong prone yan sa mistakes. Diba? Pwede ako maduling dito, diba? Pwede ako maduling dyan, tapos magkamali na ako sunod-sunod na. Okay? So, ang tanong, ma'am, anong pinagsasasabi mo? Yan yung step natin eh. Anong gagawin natin? Ito, ang ibig ko lang sabihin, meron akong other way, other method in getting the number of bits na hindi natin kailangan mag-convert sa binary. Pwede. So, ako, medyo allergic ako sa binary kasi lagi ako nagkakamali dyan. Naduduling ako kasi puro 1 and 0. Okay. So, ang tanong, yun nga, paano natin makukuha yung number of bits na hindi natin kailangan mag-convert sa binary? Ito. So, ang sabi niya kasi, ang requirement niya, ilang bits ba yan? Diba? Ilang bits. Wala siyang sinabi na ibigay mo sa akin kung ano yung binary value. Hindi niya kailangan ng 1010 yan. Diba? Kailangan niya 4 bits lang palabasin mo. So, ang ibig ko sabihin, ang shortcut ko, ganito. Ilabas mo lang yung mga kamay mo. Diba? So, tanong mo sa sarili mo. Okay, yung network required ba? Yung 10 networks. Sa lahat ng mga daliri mo dyan, saang daliri mo siya unang magwawan? Ha? Saan sa daliri mo unang magwawan yung 10? O tanong ko, yung 10 ba magwawan yan sa 128? Diba hindi? No.
Yung 10 ba, magwa 1 ba yan sa 64? No. Yung 10 ba, magwa 1 ba yan sa 32? No. Yung 10 ba, magwa 1 ba yan sa 16? No. Yung 10 ba, magwa 1 yan sa 8? Yes. 'Di ba? Kapag nag-yes ka na, stop ka na magbilang. Okay, saan tayo nag-yes? Sa 8. 'Di ba? So, yes yan. Lahat ng mga susunod na daliri mo, bilangin mo na. Wala na akong pakialam kung ano yung mga susunod siya. Kung saan daliri siya unang nag-1, stop ka na. Lahat ng mga natitirang daliri, bilangin mo na. 1, 2, 3, 4. Ang 10 ay merong 4 bits. Kuha? Okay, so 4 bits siya. Ha? O sige, isang sample pa para mas malinaw. Kunyari na lang, ang hinihingi sa atin ay 50 networks. Diba? 50 networks. Ang tanong, ilang bits ang 50 networks? Teka lang usog ko lang yung daliri ko. Kung 50 networks yung required, ilang bits nang hindi tayo magko-convert sa binary? O game, step number 1, diba? Sabi ko, hindi na natin kailangan i-convert, kailangan lang hanapin mo saan sa mga daliri mo siya unang mag-1. Okay? Kapag nag-1 na, stop ka na, tapos lahat ng mga natitirang daliri mo, bilangin mo. Okay, game, solve natin na ilang bits kaya yung 50 networks. Yung 50 ba? Magwa 1 ba yan sa 128? No. Diba? So, tuloy tayo sa 64 na. Yung 50 ba? Magwa 1 ba yan sa 64? No. Yung 50 ba? Magwa 1 ba yan sa 32? Yes. Stop ka na magbilang. Tapos, lahat ng mga natitira mong daliri, bilangin mo. Ilang daliri na natitira ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ang 50 networks yan ay equal sa 6 bits. Kuha, di natin kailangan mag-convert. Paano kung ang hinihingi sa atin ay 20 networks? Paano kung ang pinapasolve sa atin ay 20 networks? Ang tanong, ilang bits ang 20 networks? Game, hanapin mo sa daliri mo saan unang magwa 1 yung 20. Yung 20 ba magwa 1 yan sa 128? No. Yung 20 ba magwa 1 ba yan sa 64? No. Yung 20 ba magwa 1 ba yan sa 32? No. Yung 20 ba magwa 1 yan sa 16? Yes. Pag nag-yes na, stop ka na magbilang, bilangan mo na yung mga natitirang daliri mo. Diba? Ilang daliri meron ka dyan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ang 20 networks yan ay merong 5 bits. Kuha? Paano kung ang pinako-convert sa atin, ang pinasosolve sa atin ay 100 networks? Ilang bits ang 100 networks? Teka lang, linisin ko lang ito. Ilang bits yan? Hanapin natin sa daliri natin. Saan unang magwa 1 yung 100? Yung 100 ba magwa 1 yan sa 128? No. Yung 100 ba magwa 1 yan sa 64? Yes, stop ka na agad. Stop ka na agad. So, ilang bits pa, ilang daliri yung natitira natin? Bilang, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang 100 networks yan ay equal sa 7 bits. Diba? O next, o kayo nga, ang tanong, kung ang hinihingi sa atin ay 6 networks. Okay, kunyari, 6 networks yung required. Ilang bits yung 6 networks? Nahulaan nyo na? Solve ko Ang 6 ba magwa 1 sa 128? No. Ang 6 ba magwa 1 sa 64? No. Sa 32? No. Sa 16? No. Sa 8? No. Sa 4? Yes. Diba? So, pagka nahanap mo na kung saan siya magwa 1, bilangin mo yung mga natitirang daliri mo, ilan na lang siya? So, 3. So, ang 6 networks ay equal sa 3 bits. Kuha? O next, isa pang sample. Kunyari, ang hinihingi sa atin ay, teka lang, hirap maghanap ng sample. 80 networks. Kunyari, 80 networks. Ay ilang bits kapag 80 networks? Linisin ko lang to. Ilan? Okay. Solve ko yung 80 networks ba, magwa 1 ba yan sa 128? No. Diba? Yung 80 networks ba, magwa 1 ba yan sa 64? Yes. Diba? Pag nag-yes na, bilangin mo na lahat yung mga daliri mo natitira. Diba? Stop ka na maghanap kung saan siya magwa 1. Bilangin mo na kung ilang daliri mo natitira. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 80 networks ay merong 7 bits. Kuha? O, last na sample. Kunyari, ang hinihingi sa atin ay 3 networks. Kunyari, 3 networks. Yan ay ilang bits?
Nga, pakibilang habang nililinis ko to. Ilang bits ang 3 networks? Okay, solve ko. Diba? Hanapin natin kung saan siya unang mag-1. Hindi yan mag-1 sa 128, sa 64, sa 32, sa 16. Mabilis na. Sa 8. Diba? Ang 3 ba mag-1 yan sa 4? No. Ang 3 ba mag-1 yan sa 2? Yes. Diba? At kung saan ka nag-yes, stop ka na. At bilangin mo lahat ng mga natitira mong daliri. So, ang 3 networks natin, yan ay equal sa 2 bits. Kuha ninyo? So, meron tayong 2 methods or 2 ways in getting the number of bits para dito sa step number 1. It's either you do it the long way, kay convert mo siya sa binary, magpakahirap ka, kagaya nito nandito sa una kong ginawa, convert mo siya sa binary, i-omit mo yung leading zeros, tapos bilangin mo kung ilang bits yung natitira, kung ilang bits yung matitira, yun yung number of bits. Yun yung number 1 step. Method number 1. Or gusto mo yung method number 2 ko. 'Di ba? Ilabas mo yung mga daliri mo, hanapin mo saan sa mga daliri mo siya unang mag-1. Okay? At kung saan siya unang nag-1, 'di ba? Mag-stop ka na, 'di ba? Mag-stop ka na magbilang. Hanapin mo ilang mga daliri mo natitira, bilangin mo kung ilan 'yon, yun yung number of bits. Kuha. Okay. So, technically, ang ginagawa natin, kapag ine-ekisan ko to, eto na yung mga leading zeros. So, ang ginagawa natin parang, ino-omit na natin siya agad. Kuha. So, yan yung step number 2 natin. So, dito sa aking number 2, so, sabi, sa step number 2, ilang bits daw? Ilang bits nga ulit meron tayo sa 10 networks natin? 4 bits. Kuha, ganyan kumuha ng number of bits. Marami pa tayong mga steps sa subnetting. Step 1 and 2 pa lang to. Step number 3, next video.